Nakakashock na balita kay Speaker Romualdez. Oh, ano yan? Naging reaksyon ni Senator Amy Marcos sa naging pahayag ni House Deputy Majority Leader for Communications Erwin Tulfo na wala sa likod ng maanumalyang People's Initiative ang House Speaker. Narito ang balita ni Franco Baranda. Hindi naging maganda ang... Ako may tanong lang, asaan sa survey si Tamba? Tamba, may mukhang hindi... Ni ayaw ka nga pumasok sa survey ng Senado. Magpe-presidente ka pa. Oh. Wala ka ng pag-asa, Romualdez. Ano ba yan? Ibig po sabihin, talagang walang naniniwala sa mga ginagawa mo. Mga tao bayan, hindi po naniniwala sa'yo. Hindi pumasok sa survey eh. Wala siya. Pagtanggap ng publiko, maging ng ilang opisyal ng pamahalaan sa kontrobersyal na People's Initiative na layong amyendahan ang konstitusyon. Pero pagtatanggol ni House Deputy Majority Leader at ACT-CIS Representative Erwin Tulfo, hindi naman daw si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang nanguna rito. Kasunod ng pagsabi na posibleng naninira lang ang kung sino mang nagpapaka... Anong nangyari sa'yo, Erwin Tulfo? Parang hindi ka na in touch with reality. Pinagtanggol si Tamba, hindi raw si Tamba. Pinsan na nga mismo nagsasalita, Erwin Tulfo naman. Kung Erwin, sinisira mo ang apelyidong Tulfo. Eh, grabe. Ano kayang nakain nito si Erwin Tulfo, no? Hindi niya alam. Nakasama ka lang sa palengke 1 time, 2 times, 3 times siguro. Hindi ko alam kung ilang beses. Iba na tono mo. Parang wala na sa realidad. Kalat ng impormasyong ito. Ikinagulat naman ni Senador Amy Marcos ang naging pahayag ni Tulfo sa ginawa nitong pagdepensa kay Speaker Martin Romualdez sa maanumalyang People's Initiative. Speechless ako, nakaka-shock masyado. For a change, wala akong masabi. Kasi, alam naman natin lahat. Naku, hindi naman nagkulang ang video sa expo. Na-shock sa'yo. Pinsan na nga kasi ito, Erwin eh. Pinsan na yung nagsasalita. Kaalyado pa. May expose siya at may ebidensya. Yan po ang expose. May ebidensya, may video, sangkatutak na litrato. Involved di umano, si Tamba Luslos dyan sa PI na yan. Kasi ang sinasabi ni Erwin, pinapagtanggol niya yan si Tamba na hindi raw siya ang nasa likod dyan sa pagpapapirma ng PI, yan sa pagbibigay ng ayuda para pirmahan yung political initiative na yan, yung Tamba initiative na yan. Wala daw pinamimigay na pera. Basta hindi involved. Hindi po siya ang kumukumpas. Di umano itong si Tamba diyan sa political initiative na yan para palitan ng ating batas, amyendahan ng ating batas. Eh ang daming ebidensya. Pambira to si Tulfo. Oh. Jose, katutak na ang video, katutak ang retrato, katutak ang testigo, lahat nagsasabi. Tinext tayong lahat ng Office of the Speaker, nag-aalok ng 20 million. Ang liwaliwanag. Ang dami mong pera, Tamba! Sangkatutak ang videos, sangkatutak ang testigo, sangkatutak ang litrato, meron pang text message na nag-aalok ng 20 million. Ano yung kada distrito? Grabe, ang daming pera nito si Tamba. Ang tanong saan galing yan? Alangan naman kuhanin niya sa bulsa niya yan. Hindi naman siguro ganyang kagago yan si Tamba. Saan pa kukunin yan? Eh di sa pera nyo. Sa pera ng taong bayan. Sa pera natin. Eh tayo kawawa dyan. Alam mo mangyayari? Yung pera natin, ang ipang babayad, dyan sa 20 million kada distrito siguro yan, para magpapirma ng People's Initiative para bagyuhin ng parliamentary at siya ay maging Prime Minister. So, sa madaling salita, para tayong ginisa sa sarili nating mantika. Tayo nagpakahirap sa pera, tapos sila uupo. Anong pakinabang niyan sa taong bayan? Wala. Gisado tayo, mga Pilipino. Dapat yung mga nagpa-follow up, Office of the Speaker na naman nagpa-follow up, pass your paper by January 12. Anong sekreto doon? Anong walang kinalaman? Kaya no? Meron sila ha, detalyado tong sinasabi ni Amy ha. January 12. Ay di ba sumakto? Nasa COMELEC na ngayon. Yan po ang yan ang banat. May ebidensya. Back up siya ng videos. Yung speaker. Dagdag pa ng senadora na tila nagpapahinga o naglilo muna ang mga may kinalaman sa kontrobersyal na pangangalap ng pirma.
Sa bagay, nagbago na rin. Hindi na ngayon, lie low na daw yung mga kongresista, lie low na daw yung pinagsabihan mga city mayor. Ang nagpa-follow up ng pirma ngayon ay mga DPWH kontratista. Ayun. DPWH, sabit din kayo dito. Siyempre, lalaylo yung mga kongresista, lalaylo yung mga mayor kasi mag-i-eleksyon. Babaho pangalan nila. Pag na-identify sila dyan sa Tamba initiative na yan, pag na-identify sila kay Tamba, anong gagalaw? DPWH. Ano yan? Ahensya ng gobyerno yan. Bakit may ganyanan? Yan na ang gumagalaw, huwag niyo ako sisihin, ha? Si Amy mismo nagsabi niyan. Senador natin. Reliable yung source natin. Senador, pinsan mismo ni Tamba. Nakikita nyo kung gaano nakakadiri nangyayari sa atin. Ito'y garapalan. Pati siya na message, 20 million para sa kapalit ng pirma. Sarap buhay. Ha? Ay, paratingin mo naman dito, ay may magpapirma tayo. Joke lang po, ha? Diretso. Bira. Ano ba yan? Tuloy. Ano ba yan? Nagka-booking ngayon. Nako, para mag-pre-qualify ka, kailangan may 20,000 signatures ka. Ano yun? Tama. Sinagot rin ni Senador Amy Marcos ang balibalitang dismayado raw sa Para mag-pre-qualify kasi may 20,000 signature. Siguro yung 20 million, kailangan makapagpapirma ng 20,000. Nako. So lumalabas, 20,000. 1,000 kada pirma? Tama ba ang computation ko kung sa 20 million? Sige nga. Magkano kada pirma? Matindi yan, ha? 1,000 kada pirma. Ay, hello, OE67. kanya si Speaker Romualdez dahil sa tila pagkampi niya sa mga Duterte. Alam ko na may tampo sa akin. Sinabi ko naman ng loud and clear na hindi na tama ang ginagawa ninyo kay VP Sara at kay Presidente Duterte. Hindi tama yun. Hindi naman nakikipag-away. Ayan. May tampo pa. Na-discuss na po natin itong tampururot. Tambaluslos. Tampururot pa. Katandang tao, may tampo-tampo pa. Ito ay katunayan lang din po na talagang gusto nyong sirain ang Duterte. Kasi hindi nyo type ang Duterte. Pinsan nyo mismo nagsasabi sa social media at saka sa mainstream media. Sinasabing napakatapang ng mga Duterte. Matapang nga, bait-bait sa atin. Wala namang ginawa kundi tumulong. Nakipag-alyado, kaya nakabalik. Ano pang gusto mo? Ba't natin... Buti pa to si Amy, no? Again, I'm not sold about her, no? But at least nare-realize niya na nakipag-alyado ang Duterte sa kanila para makibalik. Ito si Sara. Si PRRD, I don't think so. No? Pero yun na lang ba tanawin ng utang na loob? Ito si Tambaluslos Kahit nga hindi na tanawin ng utang na loob huwag na lang siraan ng Duterte. Kahit wala ng utang-utang na loob. Huwag lang maglalabas ng paninira na hindi naman totoo sa Duterte. Nangyari, siniraan nyo pa yung confidential funds. Sinisiraan nyo pa ang PRRD ngayon. Nakatanggap pa ng demanda. Buti na lang, piskal pa lang, di napasado. Dismiss yung kaso ni PRRD. Inaaway ang hindi nakikipag-away. Correct. Nagalit sa akin, bakit daw ganon? Mas Duterte pa daw ako kesa sa Marcos. Sa loob-loob ko, hindi ka naman Marcos, hello. Alam mo, naaawa na ako dito kay Tamba. Sabi niya, nagalit sa akin, bakit daw gano'n? Mas Duterte pa daw ako kesa sa Marcos. Sa loob-loob ko, di ka naman Marcos. Ito kasi pinapalabas ni Amy, nakikimarcos, pilingerong Marcos. Ito si Tamba. Di ba pansinin niyo, pag nag-speech yan si Tamba, laging kailangan ididikit niya yung pangalan niya kay Marcos. Alam niyo kung bakit? Kay BBM. Alam niyo kung bakit? Wala siyang sariling followers. Kaya nga, hindi siya pumapasok sa survey. Sa trust rating nga, trust and acceptance rating, napakababa. Siyang pinakamababa dun sa mga pangunahing matataas na opisyal natin sa bansang ito. Siya ang pinakamababa. Bakit kanyo? Ayaw sa kanya ng pula. Ayaw sa kanya ng dilaw. Ayaw sa kanya ng mga Duterte, ng DDS. Siyempre na. Ayaw sa kanya ng pinsan niya. Wala siya. Wala siyang followers. Ang may gusto lang sa kanya, itong mga congressman na naglumipat from PD, na sinasabi dahil may proyektong natatanggap. Di umano. Di ba? Sino lang may gusto sa kanya? Yung mga kapwa niya congressman, ilan lang ba yan? At saka dun sa distrito niya, hindi natin alam kung anong hocus-pocus meron dun. Kung merong mekos-mekos, baka mamaya may mekos-mekos dun. Kaya ganun na lang. Kaya accepted siya dun. Di rin natin alam.
Pero kung talagang ibig sabihin, followers, wala siya. Hindi niya na nga malaman kung saan siya lulugar eh. Oh, ngayon, ang strategy ay Marcos. Romualdez, peking Marcos ka, nakikimarcos, pilingero. Kawawa, nakakaawa to. Hindi na lumalabas sa survey to. Si Romualdez, nagpi-feeling Marcos. Mas Duterte pa daw ako kesa sa Marcos. Sa loob-loob ko, hindi ka naman Marcos sa loob. Romualdez. Lagot ka. Asartan. Na-imagine ko, nag-family reunion kaya kayo nung Pasko. Paano nagkita-kita? No? Ay, kawawa. Ay. Sabi ni Pinoy News Files, si Tamba ay parang bully sa school. Dinadaan sa pera-pera. May mga alagad siya at friends. Pwede, Pinoy News Files. Pero sa isang banda, pwede rin hindi. Alam mo kung bakit? Galing ako sa from elementary, high school, college, all-boys school ako. So alam ko yung mga galawan ng mga bully at saka alam ko yung mga galawan na may mga pera. Yung mga bully sa amin nung panahon ko na may pera, meron talaga silang may tagasunod talaga. May followers, ika nga. Kung man nakikinig yung mga kaibigan kong mga kaklase ko nung high school dito. Alam nila yung sinasabi ko. Kahit dinadaan sa pera, kahit bully, kasi maraming pera, talagang sinusundan sila. Kasi popular eh. Ito si Tamba, wala. Hindi niya na malaman kung saan siya pupwesto eh. Wala talagang tagasunod. Bukod yan sa mga congressman. Pero sa kabuuan, wala pang 1% siguro yun. Nagmana kay Doc Lorraine. Ayan. Sa huli ay ibinahagi ng senadora na mas maraming mahahalagang bagay ang mas kinakailangang bigyang pansin ng pamahalaan kumpara sa iba't ibang isyong kumakalat sa mga pahayagan.